sabi pa naman ng tiyan ko kanina isa, sabi niya, gusto ko daw sabay na ako sa kanila sa office. Sabi ko, hindi na kasi malapit na ako eh. Alam mo yun. Tapos pupunta pala ako talaga dito. Kasi kung titodo ko saglit lang, ano? Oo. Binibiro ko pa nga yung mga kasama ko. Sabi ko, pwede kong lakarin niya. Total, gabi naman na. Maglalakad na lang ako. Tapos ano, para nakatipid ako, binibiro ko sa isip ko, naka-dress pala ako. Nakakalungkot lang kasi pinanood ko, marami kaming mga video, tapos yung kinakanta-kanta ko siya, tsaka yung nung hindi pa siya makatayo, nung after na stroke siya, nakita ko. Siyempre nakakalungkot. Wala na akong kikwenton pag uuwi ako, wala na akong kakausap. Natulog ako dun sa kwarto namin ng unang gabi, pero nung sumunod, hindi pa uli ako natutulog kasi gulo-gulo eh. Hindi ko pa naayos yung kwarto na. Doon ako natutulog sa kwarto ng mga anak ko. Yung nakikita mo may ANZ. Iniisip ko nga nung nasa hospital siya kung papatuloy ko lang siyang i-revive. Eh hindi, pag hindi na nagpipail na yung heart niya eh. Tapos yung nagmaraming hemorrhage yung brain niya. Hindi kagaya nung una, natanggal pa yung dugo sa ulo niya eh. Eh nung last na hindi na siya maano kasi sabi nung surgeon, hindi na niya i-advise kasi hindi nila talaga matatanggal na sobrang madami. Parang kung gagawin namin yun, mapapaaga lalo siyang mamatay. Tapos, or kung hindi naman, magiging gulay siya. Kasi parang magkabila, nung una sa left siya, sumunod right na. Di, ang hirap no. Alam mo yung kahit pwede pa sana siyang mabuhay, yung katawan lang hindi niya kaya na ng katawan niya, kaya mahirap. Mahirap kinausap ko din siya kasi sabi ko kung lalaban siya, lumaban siya. Buti nung una nakakausap ko siya, yung unang nasok siya, yung ngayon hindi, siya nakoma. Hindi ko na talaga nakausap. Basta nung gabi, nakita ko siya, nakita ko siya, tapos sabi ko sa kanya, bakit nandito ka sa kalayaan ng highway? Yung tinayuan ko kanina. Sabi niya, nagugutom daw siya. Tapos sabi ko sa kanya, huwag ka nang bumili ng ulam, lulutuan na lang kita ng chop suey. Tapos marami siyang kinain. Parang alam mo, yung unusual yun eh. Hindi naman kumakain marami sa gabi dahil sabihin niya, siguro. Eh sabi ko sa kanya, bakit ang dami? Siguro, gutom na gutom ka ba talaga? O biniro ko ba? O ang sarap talaga ng luto ko. Lagi kasi binibiro yan eh. Sabi niya sa akin. Wala naman sinabi rin. Basta kumakain lang siya. Tapos sabi ko sa kanya, halika na, mahihiga na tayo. Ayaw niya mahihiga pagkatas kumain eh. Magpapahangan daw muna siya doon sa labas. Hanggang nakausap ko pa siya ng 4:45. Kasi papasok ako eh. Sabi ko sa kanya kung iihiba siya. Kasi dadaan ako eh. Sabi niya sa akin eh, hindi.
Kami nga nangyari, may kasama din ako sa trabaho na nag-resign. Hindi ko alam kung bakit. Eh, kaibigan ko yun eh. Hindi ko na makontak sa Facebook eh. Bakit kaya ano kayo nangyari sa kanya? Ang ginawa pala nung dati sinakyan ko, pumasok siya ng ano bang pangalan ng subdivision na yan, tapos dumaan siya doon sa may gitna, tapos nag-estansya, tapos uptown. Pwede pala yun ang gawin natin mamaya. Oo. Private lang yun, pero pwede doon eh. Ituro ko sa'yo mamaya. Hirap din pag nasa gilid ka. Dati nung nakasakay ako ng padyak. Diyan kami tumaan. Nakasakay ako ng padyak tapos ay nang ganito pala habal-habal. Tapos alam mo merong parang van. Parang gusto niya kaming bungguin talaga. Kaya nagla-live ako eh, para bahala sila. Madali silang mahuli ka agad, diba? Nakakabuisit yung ganun eh, yung siga-siga. Porque malaki silang sasakyan, wala naman kayo ginagawang masama sa kanya. Nahalata ako eh, na parang gusto niya kami bungguin. May laro pa nga kami ng basketball nung 25 yata, ay 24. Hindi na ako pumunta, parang feeling ko, pwede ko naman kasi 15 minutes lang naman, kaya lang, baka imatayin na ako dun, no? Kasi pagod na ako. Sabi nila, wag na ako pumunta. Sabi ko lang naman baka, pero hindi rin ako sure. Kasi ang dami ko kasi kasuhin sa yung mga pupunta ba mga tao. Iba rin, syempre pag yung asawa ang nandun kaysa yung pag mga anak ko. Mga bata naman. Sa umaga, bihira ang pumupunta. Usually gabi talaga pala yung mga Hindi ko maalala kasi nung bata ko. Yung lola ko, hindi naman ako nag-aasikaso, yung mga tita ko eh. Pati yung lolo ko. Sila mami naman, mabilis ang nilibing yun kasi may COVID sila. Hindi na nga nakapagburol, wala na. Pagkakuha ng punerarya, ngayon din nililibing na. Pag nilagay kasi sila sa freezer, may bayad pa yung 5,000, tapos ang tagal malilibing kasi marami nakapilang ikikremate. Diniretso na nila, hindi na nga binuksan yung kabaong. Kasi delikado yun, may hawak. Pero wala naman siguro. Kasi ako nga, namatay siya sa dibdib ko eh. Nakapatong siya kasi nahirapan siya yun. Lalabas na tayo naman. Oo, lalampas lang tayo dyan. Tagal pa naman ng dito. Ay, lang naman pala. 30 na lang. Minsan kasi 56 yan eh. Ano bang number na 5 na lang, 4, 3, 2, 1? Oh, okay na pala. American Design. Saan papasok ka dyan? Hihintayin mo na lang ako. Mamaya
ako na ibigay tayo na. Ay, chat mo ako magpapalala. Oo. Bigyan mo ako ng 10 minutes. Sa regular ako eh. Tapos maganda yung ano nila, yung kanilang company. Nakaturn na ako dati ng party nila sa Sofitel eh. Hindi, sabukan na lang tayo yung may pagtawid mo, di ba may papasok ng isud. Paglampas niya, yung may Shuttle. Dala mo yung ID mo. ikaw ba? Try ko? Huwag na, dalawa naman tayo pakita ng kaki doon sa labas. Doon kayo sa labas. Doon kayo kanina. Kakain na lang. Feeling ko rin, I don't think Bayaran ko na lang yung lalaki. Uy, may barya ka? Pag 1,000. Nakakainis naman yung anak ko. Pinakailan mo ng kita. Sabi ko 100 lang ko. Uy, pero. Ikaw nga magpapapalit. Hindi kita nakilala. Bakit ang ganda-ganda mo? Alas 3 na kami na paano. Galing pa ako sa shift. Talaga ba? Nag-antay si Kerry Chloe. Sabihin mo kay Kiki, gusto ko na background. So wag na ako mag-ano, no? Huwag na, si Ate Kay nga rin hindi